Nang marinig ni Hillary ang balak ng kanyang mga magulang na kumuha ng bodyguard para sa kanyang pagbabakasayon sa Pilipinas, agad na nagsalubong ang kanyang kilay. Matagal na rin kasi siyang hindi nakakauwi dahil sa dami ng trabaho sa ibang bansa. Gusto niyang magpahinga at muling makita ang mga paborito niyang lugar sa Pilipinas, pati na rin ang matalik niyang kaibigang si Rose Harper, na matagal na niyang hindi nakakasama. Ang ideya ng pagkakaroon ng bodyguard ay tila malaking abala para sa kanya. Hillary, gusto lang namin ng daddy mo na siguraduhin ang kaligtasan mo habang nasa Pilipinas ka. Hindi natin alam ang mga panganib doon, paliwanag ng kanyang ina, si Eleanor Green, sa isang mahinahong boses ngunit may halong pag-aalala. Ilang beses na itong ipinaliwanag sa kanya, ngunit nananatili pa rin ang pagtutol ni Hillary. I don't need it, kaya kong alagaan ang sarili ko. Hindi naman ako pupunta doon para makipag-away o makipagsapalaran. Bakit kailangan ko pa ng bodyguard? Mariing sagot ni Hillary habang umiiling. Napabuntong hininga si Eleanor, halata ang pagkaubos ng pasensya. Fine, pero mangako ka sa amin ng daddy mo na magiging maingat ka. Ayaw naming makarinig ng kahit anong balita na mapapahamak ka o gagawa ka ng bagay na ikakagalit namin, paalala nito habang nakatingin ng diretso sa anak. Napangiwi si Hillary, ngunit sinubukang magpakumbaba. I already changed, Maria. Hindi na ako tulad ng dating Hillary na puro party at away ang inaatupag. Makakaasa kayo na wala akong gagawin na ikakahiya nyo. Okay, tatawagan ko na lang ang bodyguard mamaya, sagot ng ina, ngunit bago pa ito makapagsalita ulit, mabilis na sumingit si Hillary. Huwag na, Maria. Sige na, magpapahinga na muna ako sa kwarto ko. Flight ko na rin mamaya, sabi niya bago tumayo at lumapit sa ina upang magpaalam. Hinalikan siya ni Eleanor sa pisngi. Ingat ka, anak, at huwag mong kalimutang tawagan kami kapag nakarating ka na roon. Pagpasok sa kanyang kwarto, sinulyapan ni Hillary ang kanyang malita at travel bag na nakahanda na sa gilid. Napabuntong hininga siya, iniisip ang mga plano niya para sa bakasyon. Ngunit bigla siyang napabalikwas mula sa kama nang maalala ang isang mahalagang bagay. Yung passport ko, dali-dali niyang binuksan ang travel bag upang siguraduhing nasa loob na ito. Nang masigurado niyang kumpleto ang lahat, humiga ulit siya sa kama at nakatulog ng mahimbing. Pagkagising, agad siyang naligo at nagayos ng sarili. Sa baba, naghihintay na ang kanyang ama, si Thomas Green, sa malaking salas. Hi, Daddy, bati ni Hillary na may malaking ngiti habang lumapit sa ama. Nakangiti rin itong yamakap sa kanya. Excited ka na, ha? Oo naman. Kung pwede nga lang lumipad papunta roon ngayon, ginawa ko na. Pero, unfortunately, kailangan ko pang magtiyaga sa eroplano, sagot niya na may halong biro. Habang papalapit ang oras ng kanyang flight, ramdam ni Hillary ang excitement at konting kaba. Alam niyang magiging espesyal ang pagbabakasyong ito, hindi lang dahil sa muling pagkikita nila ni Rose Harper, kundi dahil sa pagkakataong makapagpahinga mula sa lahat ng stress sa trabaho. Natawa ang kanyang ama at ina habang naglalakad sila palabas ng malaking bahay. Let's go. Maliliit ka na sa flight, mamimiss kita kaagad anak, sabi ng ina niyang si Eleanor na halatang ayaw pa siyang pakawalan. Napailing si Hillary habang sumagot, hindi pa nga ako umaalis eh. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa airport. Isa-isa niyang niyakap ang kanyang mga magulang. Kahit hindi niya sabihin, alam niyang mamimiss niya ang mga ito. I'll get going, aniya pa habang umatras papalayo. Take care. We love you, sabay na sabi ng kanyang mga magulang. Binigyan niya ang mga ito ng matamis na ngiti bago tuluyang tumalikod at naglakad papasok ng eroplano. Sa biyahe, mahimbing siyang nakatulog kaya hindi niya namalayan na lumapag na pala ang eroplano sa Pilipinas. Nang magising, dali-dali niyang inayos ang sarili at sumulyap sa labas ng bintana. After long years, bulong niya sa sarili habang tinatanggal ang seatbelt at naghahanda ng bumaba. Pagkatapos niyang kunin ang kanyang malita at bag, lumabas siya upang pumara ng taxi dahil wala namang nakatakdang sumando sa kanya. Habang naghihintay, may biglang kumalabit sa kanya. Agad niyang nilinggan ito upang tingnan kung sino. Why? Tanong niya nang may halong pagtataka at inis nang makita ang lalaking nakamask. Itim ang suot nitong t-shirt at jeans, na para bang may tinatago. Excuse me, are you Hillary Harper? Tanong nito sabay kuha ng telepono mula sa bulsa.
Nang mabuksan ang telepono, ipinakita nito ang litrato ni Hillary. Nagulat si Hillary. Why do you have my pictures? Where did you get that? Tanong niya nang may halong galit. Hindi kasi siya ang tipo ng tao na mahilig mag-upload ng mga litrato sa social media, kaya't hindi niya maintindihan kung paano ito nagkaroon ng kopya ng kanyang mga larawan. From your father, sagot nito ng tipid, halatang wala rin itong interes makipag-usap ng mahaba. At bakit naman niya ibibigay yan sa'yo? Tanong niya, halatang hindi pa rin kumbinsido. Because I am your personal bodyguard and I am here to fetch you, maikli ngunit diretsyong sagot ng lalaki. Napailing si Hillary. That's impossible. Sinabi na sa akin nila ma'am na hindi na matutuloy ang pag-hire nila sa'yo, mariin niyang sagot habang umiiling. Well, they didn't inform me, miss. So basically, I'm still your bodyguard not unless your parents told me to back out, sagot nito ng kalmado, kahit halata ang pagkairita ni Hillary. Kinuha ni Hillary ang kanyang telepono at tinawagan ang mga magulang. Hindi naman nagtagal at sinagot ng mga ito ang tawag. Ma, ang sabi mo sa akin ay wala na yung bodyguard na kinuha nyo para sa akin. Bakit may lalaki dito na may hawak ng pictures ko at hinahanap ako? He even told me he's my bodyguard. Bungad niya sa telepono, halatang nagulat at inis. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang sa kabilang linya. I am sorry. Hindi ko lang talaga kaya na walang magbabantay sa'yo dyan. Hindi mo naman siya kailangang kausapin. Just let him do his job, mahina hong paliwanag ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Hillary. Hindi na ba mababago ang isip nyo? I'm not comfortable having someone around me who's not close to me. No. He's there so just be nice to him, dagdag pa ng kanyang ama bago pinatay ang tawag. Napahawak si Hillary sa kanyang noo dahil sa inis. Ano pa nga bang magagawa ko? My parents betrayed me, bulong niya sa sarili habang napatingin sa lalaki. Alam niyang naririnig nito ang pinag-uusapan nila, ngunit wala siyang magawa sa desisyon ng kanyang mga magulang. Nag-book siya ng taxi gamit ang kanyang telepono at hindi na nilinggan ang bodyguard nang dumating ang sasakyan. Pagdating niya sa kanilang family house, agad siyang nakaramdam ng antok sa pagod kaya't natulog siya. Nagising siya kinahapunan dahil sa reklamo ng kanyang tiyan. Habang nag-aayos para lumabas at kumain, laking gulat niya nang makita ang bodyguard na nakaupo sa salas. What are you doing here? Hindi mo ata alam ang salitang privacy, sir. Gosh, nagugutom na nga ako, sumasakit pa ang ulo ko, asep niya. In case hindi pa sinabi ng mga magulang mo, they permitted me to live in this house to, sagot nito ng kalmado. Wait, what? Come again, singit niya. Live in this house. Nahihibang ka na ba? Ayoko ngang may ibang taong sumusunod-sunod sa akin ang makasama pa kaya sa isang bahay. Hindi ako papayag. That's no, tanggi pa ni Hillary. Napabuntong hininga ang lalaki. Hindi ko sinabing titira ako dito. I have my own house and I'm just doing my job professionally, sagot nito, halatang pinipilit magpigil ng emosyon. Matapang na humarap si Hillary. Hindi ako anak ng presidente para sunod sa niren sa bodyguard. Kaya huwag mo na akong susundan at talagang gutom na ako, sabi niya bago tuluyang lumabas ng bahay. Napailing si Magnus habang naiwan sa loob. Napakatigas nga ng ulo, bulong nito sa sarili. Kahit ayaw siyang makita ni Hillary, sinundan pa rin siya ng kanyang bodyguard mula sa bahay hanggang sa cafe. Sa kabila ng kanyang pag-iingat upang hindi magmukhang halata, pumasok din siya sa cafe nang hindi namamalayan ng dalaga. Para sa kanya, ito ay bahagi lamang ng kanyang trabaho, isang tungkulin na hindi niya maaaring balewalain. Habang kumakain si Hillary, naramdaman niyang may mga matang tila nakatutok sa kanya. Paimpol niyang sinuri ang paligid, ngunit wala naman siyang nakitang kainahinala. Napansin din niya na wala na ang bodyguard na madalas bumuntot sa kanya, kaya't nakahinga siya ng maluwag. Ang tahimik kapag mag-isa lang ako, bulong niya sa sarili habang ipinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos kumain, agad siyang nagtungo sa department store upang mamili ng mga kailangan niya sa bahay. Dahil kara-rating lamang niya sa lungsod, napagtanto niyang wala siyang sapat na pagkain o gamit para sa kanyang pananatili. Sa kanyang pag-iikot, hindi niya namalayang na parami na pala ang laman ng kanyang cart. Nang matapos siya sa cashier, napangiwi siya nang makita ang dami ng kanyang pinamili, hindi niya kayang buhatin ang mga ito ng mag-isa. Sigurado po ba kayong kaya nyo yan,
Ma'am? Tanong ng isang crew na halatang nag-aalala. Tumango si Hillary, kahit hindi siya sigurado sa sagot niya. Akala ko konti lang ang nilagay ko sa cart, pero parang, hindi na niya natapos ang sinasabi nang biglang may hamarang na braso sa gilid niya. Kinuha ng lalaki ang mga pinamili niya nang walang kahirap-hirap. Let me help you, malamig na sabi ng lalaki. Agad niyang nakilala ang boses, ito ang kanyang personal bodyguard. Napaatras siya upang bigyan ito ng daan, kahit na halata sa mukha niya ang iritasyon. Wala siyang magawa kundi sundan ang lalaki hanggang sa kotse nito, kung saan maingat nitong inilagay ang mga pinamili niya. Mayaman na, may kotse pa, bulong ni Hillary habang sinusundan ang lalaki. Ayaw man niyang tanggapin, alam niyang malaking problema ang naiwasan niya dahil sa tulong nito. Kung hindi dahil sa kanya, baka hanggang ngayon ay nasa department store pa siya, nag-iisip kung paano iuuwi ang mga pinamili. Ihahatid na kita sa bahay, sabi ng bodyguard matapos niyang isara ang trunk ng kotse. Saglit na natigilan si Hillary bago tumango. O okay, sagot niya, na tila pilit. Tahimik ang biyahe pabalik sa bahay. Walang nagsalita sa kanilang dalawa, at halata ang tensyon sa loob ng kotse. Nang makarating sila, tinulungan pa siya ng bodyguard na ipasok ang mga pinamili niya sa loob ng bahay. Salamat, tipid na sabi ni Hillary. Kahit na ayaw niya sa presensya ng lalaki, naramdaman niyang may utang na loob siya dito. Kung wala ito, malamang ay mas malaki ang problema niya ngayon. Tinapunan siya ng bodyguard ng malamig na tingin bago nagsalita. No worries, pwede ka nang umuwi hanggat hindi pa ako sinusumpong ng ugali ko, aniya, na may bahid ng biro. May iba pa ba kayong plano ngayon, ma'am? Tanong nito, tila sinisiguradong wala siyang ibang pupuntahan para masundan niya. Umiling si Hillary. Wala, kaya pwede ka nang umalis. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo akong sundan kahit saan. Ayoko pa rin ng bodyguard, sir, madiin niyang sabi habang nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Okay, I understand, sagot ng lalaki, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi. But again, I'm just doing my job. Iniabot nito ang kamay niya sa harapan ni Hillary. This is for formality. Ethan Walker, ma'am, your personal bodyguard. Napilitan si Hillary na tanggapin ang kamay nito. Okay, you may go, sagot niya bago siya tumalikod. Ngunit sa loob-loob niya, naiinis pa rin siya. Hindi niya gusto ang ideya ng pagkakaroon ng personal bodyguard, lalo na tila paulit-ulit na ipinapaalala nito ang kanyang tungkulin. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga pinamili, si Ethan naman ay umalis pansamantala. Tumanggap siya ng isang tawag na tila emergency, na nagpilit sa kanya na iwan ang bahay ni Hillary. Nang makarating siya sa opisina ng isang kaibigan, agad niyang sinaman ito ng tingin. Alam mong nasa trabaho ako, hindi ba? Tanong niya, na halatang iritado. Trabaho o babae? Biro ni Arthur Bell habang nakangisi. Kailan pa ako nag-entertain ng babae? Sagot ni Magnus, ngunit may bahid ng sarkasmo sa tono nito. Napangisi si Arthur, alam niyang binibiro lang siya, ngunit mukhang seryoso ang kaibigan. Ano ba talaga ang emergency na sinasabi mo? Kung niloloko mo lang ako, babalik na ako sa trabaho. Baka may puntahan na naman ang dragon na binabantayan ko, dagdag pa ni Magnus, halatang iritado na. Tumaas ang kilay ni Arthur. For real, dragon. Are you kidding me? Do I look like joking? Sagot ni Magnus, malamig ang tono. Napansin ni Arthur na hindi nagbibiro ang kaibigan kaya tumawa na lang ito ng bahagya upang maibsan ang tensyon sa opisina. You're not, pero napapansin ko, para kang problemado. Are you good? Tanong ni Arthur, nagtataka. Tumango si Magnus habang pasimpleng inayos ang upo. Medyo nahihirapan na akong suyuin ang dragon. I just want to befriend her para magaan ang trabaho ko. Kasi kung sa opisina lang ako, hindi ako mamamroblema ng ganito. Oh, tumango-tango si Arthur habang nakangisi. Kaya pala, alam ko na. Is she sexy, pretty, at chic, bro? Sunod-sunod na tanong nito, tila sobrang interesado. Napailing si Magnus. Why do you want to know? Just want to ask. She's a human. Anong sagot yan? Malamang, tao yung sinasabi mong dragon, biro ni Arthur habang tumatawa. Hindi na sumagot si Magnus, bagkus ay tinapunan lamang niya ng malamig na tingin ang kaibigan. Kinabukasan. Maagang nagising si Hillary dahil balak niyang bumisita sa kanyang Rose Harper sa probinsya.
Napuno na niya ang bag ng mga gamit na kakailanganin niya roon. Ngunit bago pa siya makalabas ng bahay, isang kotse ang biglang humarang sa daanan niya. Pamilyar sa kanya ang kotse, ngunit hindi niya agad maalala kung kanino ito. Bumukas ang bintana at nakita niya si Magnus sa loob. "Tara na, ma'am," sabi nito. "Sasakay lang ako ng bus," tanggi ni Hillary, ngunit mapilit si Magnus. "Sakay na kasi. Galing ako sa bus station at kakaalis lang ng bus. Mamayang hapon pa raw ang biyahe papunta sa probinsya nyo," seryosong saad ni Magnus. Umiling si Hillary. "Sinasabi mo lang yan para sumakay ako dyan sa sasakyan mo," sagot niya at pumara ng taxi. Napailing na lang si Magnus sa katigasan ng ulo ng dalaga. Alam niyang hindi siya nagsisinungaling, wala siyang dahilan para lokohin ito. Nagmamagandang loob lang siya dahil kagabi, tinawagan siya ng ama ni Hillary at nakiusap na ihatid ang dalaga sa probinsya. Sinundan ni Magnus ang taxi na sinakyan ni Hillary. Nang makarating na ang taxi sa bus station, napakamot si Hillary sa ulo niya. Tama nga ang sinabi ni Magnus, wala nang bus papuntang probinsya. "I'm not lying," sabi ni Magnus nang makalapit sa kanya. Hindi napaangat ng tingin si Hillary dahil sa hiya. "Tara na, ihahatid na kita. Ilang oras pa ang kailangan mong antayin para sa next trip. And I'm sure maiinip ka na niyan," dagdag pa ni Magnus. Napatingin si Hillary sa kanya, tila nag-aalangan, ngunit sa huli ay dahan-daang tumango. Habang nasa biyahe, sinubukan ni Magnus na gawing komportable si Hillary. "Gusto mong mag-Bluetooth?" tanong nito. "No, I'm fine," malamig na sagot ni Hillary habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa totoo lang, gusto niyang magpatugtog ng musika, ngunit nahihiya siyang magsalita. Ayaw rin niyang maging malapit kay Magnus. Tumango na lang si Magnus at nagseryoso sa pagmamaneho. Tahimik ang biyahe. Si Hillary ay abala sa pagtingin sa tanawin sa labas, habang si Magnus naman ay maingat sa pagmamaneho. Paminsan-minsan, sinisilip niya si Hillary upang tiyaking hindi ito natutulog nang nakabukas ang bintana. Paliko lang sa kaliwa tapos may makikita kang malaking poste na may bulaklak na pink ang kulay. "Hindi ko alam ang tawag noon, basta pink siya. Pag nakita mo na yun, liko ka na naman pa kanan," saad ni Hillary. Nakuha naman agad ito ni Magnus kaya tumango lang siya. "Dito lang," dagdag pa ni Hillary. Huminto si Magnus at ipinork ang sasakyan sa gilid ng bahay na itinuro ng dalaga. Kinuha niya ang mga gamit nito nang walang palem. Alam niyang may inis na naman si Hillary kapag sinabi niya pa. Nakita niyang nakatitig ang dalaga sa kanyang braso habang buhat niya ang mga gamit nito, ngunit agad itong tumalikod at pumasok sa bahay. Napasunod na lang si Magnus. "Rose Harper," masayang sigaw ni Hillary nang makita ang kanyang Rose Harper na nakaupo sa sala. Kaagad na napatingin ang Rose Harper niya nang marinig ang boses niya. "Hillary, miss na kita," sabi nito habang niyakap ang dalaga ng mahigpit. "Na-miss din kita, Rose Harper. Tagal na ng huling dalaw ko dito. Akala ko ba sa susunod na taon pa ako uuwi ng bansa?" tanong ni Rose Harper. Ngumiti si Hillary. "Na-miss kasi kita kaya hindi ko na pinaabot ng next year," sagot nito, na ikinatuwa ng Rose Harper niya. "Upo ka muna, ikukuha lang kita ng maiinom," wika pa ng Rose Harper niya pero pinigilan ito ni Hillary. "Ako na kayo po ang maupo na lang muna," ani niya. Napabuntong hininga na lamang ang kanyang Rose Harper dahil alam nito na kapag hindi siya pumayag sa sinabi ni Hillary ay mamimilit ito pero bago pa man makatalikod si Hillary ay nagsalita ang Rose Harper niya. "May kasama ka ata, apo?" tanong nito. Napapikit si Hillary dahil muntik na niya talagang makalimutan na kasama niya pala si Magnus at nakatayo lamang ito sa tabi at mukhang batang naghihintay kung kailan pagsasabihan na umupo na. Napatingin kaagad si Hillary sa gawin ng binata. "Upo ka muna," aya niya. Tiningnan lang siya ni Magnus pero kaagad ding naglakad papalapit sa upuan. Itinabi muna ni Magnus ang mga bags ni Hillary sa gilid bago umupo ng tuluyan. Nagtungo na agad si Hillary ng kusina ng kanyang Rose Harper para kumuha ng maiinom nila. Pagkatapos niyang makapili ay nilagay niya sa tray ang mga iyon at binitbit palabas. Natapunan niya pa ng tingin si Magnus sa nakatingin lang sa kung saan. "Here po, Rose Harper," wika ni Hillary sabay abot ng juice sa Rose Harper niya pagkatapos naman ay kinuha yung isa at inabot kay Magnus. "Oh, sayo," ani niya Peto. Hindi siya sigurado kung magugustuhan ni Magnus ang juice na tinimpla niya.
Iyon na lang kasi ang natitira doon at sobrang layo pa naman ng pamilihan sa lugar ng Rose Harper niya. Mabuti na lang at tinanggap kaagad ito ni Magnus. Hindi alam ni Hillary kung ano ang sasabihin sa Rose Harper niya lalo pat kanina pa ito tingin ng tingin kay Magnus. Kinuha niya na lamang iyong baso niya at naupo na ng maayos. Hindi mo nabalita sa akin na may kasintahan ka na pala. Nahihiya ka sigurong ipakilala siya sa akin ani pa ng Rose Harper niya na muntik niyang ikam. Buti na lang at napigilan niya ang sarili kaya hindi niya nailabas ang juice na nasa bibig niya. Napatingin din siya sa gawin ni Magnus na kalmado lang Rose Harper, kaibigan ko po siya. Hindi ko po siya jowa. Sagot niya rito pero mukhang hindi nakumbinsi ang kanyang Rose Harper kaya't nagsimula na siyang kabahan kung ano ang pwede niyang gawin at kung bakit parang hindi ito naniniwala. Hindi ka naman magsisinungaling sa akin, now. Hindi ba? Seryosong saad nito habang tinitignan siya sa mga mata. Medyo natakot tuloy siya kahit wala naman siyang ginagawang masama. Hindi, Rose Harper. Hinding-hindi ko po yun gagawin sa inyo. Hayaan mo, kapag nagkaroon na ako ng kasintahan, ipapakilala ko kaagad sa inyo Malinaw na kaibigan ko lang po si Magnus, paliwanag pa sa kanyang Rose Harper at ginawaran ito ng napakalaking ngiti. Ngumiti din sa kanya pabalik ang kanyang Rose Harper. Sure na ba yan? Malokong tanong ng kanyang Rose Harper. Oo naman po, si Magnus na ang sumagot. Gaman ng pakiramdam ni Hillary dahil doon, hindi na siya kukulitin pa ng kanyang Rose Harper kung bakit ba kasi naisipan iyon ng kanyang Rose Harper wala namang kakaiba sa kanila ng bodyguard niya. Tapos nagsinungaling pa siya na magkaibigan sila. Ang totoo'y hindi naman talaga siguro'y magkakilala dahil alam niya na ang pangalan nito. Pagkatapos nila ay inihatid na sina ng Rose Harper ni Hillary sa kani-kanilang silid dahil nasabi na rin ni Hillary na isang linggo siyang mamamalagi sa Rose Harper niya maging si Magnus ay isang linggo ding babantayan si Hillary o munang magiging kwarto mo habang narito ka Magnus saad ng Rose Harper ni Hillary kay Magnus nang huminto sila sa tapat ng pamilyar na kwarto tumango naman si Magnus bilang tugon thank you Rose Harper ani pa nito magpahinga ka muna dyan dahil alam kong pagod ka sa pagmamaneho ihahatid ko lamang itong apo ko sa kanyang kwarto para magpahinga na rin sabi pa ni Rose Harper tumango naman si Magnus at pumasok na sa nasabing kwarto hawak-hawak ni Hillary ang kamay ng kanyang Rose Harper hanggang sa nakarating sila sa kwarto niya mula nang bata pa siya ay ito na ang naging kwarto niya kapag narito sila hindi rin ito pinapagamit ng Rose Harper niya dahil para kay Hillary nang daw talaga ito ipapasok ko lang itong mga gamit ko sa loob Rose Harper sasamahan na kita sa labas. Ba magdidilig ka pa ng mga bulaklak mo samahan na kita, hindi pa naman ako pagod ani Hillary na miss niya rin ang gumawa ng kung ano-ano kasama ang Rose Harper niya huwag na apo kaya ko naman natanggi pa ng Rose Harper niya habang ang kabilang kamay ay kay Hillary pa rin umiling si Hillary alam ko naman Rose Harper ngumiti siya pero dahil narito ako ngayon tutulungan na kita aniya pa hindi na nakatanggi ang Rose Harper niya o siya sige sabi pa nito at pinanood si Hillary habang pumasok sa kwarto nito at inilapag ang mga gamit doon kaagad din siyang lumabas at sinamahan ng Rose Harper palabas para magdilig ng mga bulaklak habang sila ay nagdidilig kung ano-ano ang pinag-uusapan nila kung saan-saan na rin ito umabot la napansin ko wala sila Sophia Green at Matthew Green mamaya na pa-rating ang mga yon may bagong trabaho na kasi sila tapos magkasama pa sila sa pabrika kaya sabay silang umaalis ng napakaaga at sabay rin na dumarating dito paliwanag ng Rose Harper niya ang Matthew Green at Sophia Green niya kasi ang kasama ng Rose Harper niya dito sa bahay medyo may katandaan na rin kasi ito kaya kailangan talaga ng kasama palagi medyo malungkot nga siya na kapag ganitong umaga ay wala pala itong kasama paano po kapag umalis na ako wala ka ng kasama kapag ganitong oras malungkot niyang saad ayos lang naman yun apo kailangan din kasi nila ng trabaho kumuha na lang kaya ako nang magbabantay sa inyo ako na ang baalang magpasahod o kaya isasama na kita sa state sige na Rose Harper gusto ko lang na may mag-aalaga talaga sa inyo like to talk 247 para mabantayan ka kasi kapag ganito mag-aalala ako kung anong nangyayari sa'yo lalo pa at sa gabi mo lang sila makikita sa gabi ka lang din nila maalagan nakangusong saad niya nagsimula na ngang mag-alala si Hillary akala kasi niya ay hindi na magtatrabaho ang Sophia Green niya dahil magbabantay na lang sa Rose Harper niya dahil may sahod naman ito galing sa mommy niya pero naghahanap pa pala ng ibang trabaho ayaw din naman niya na pagsabihan o ano siguro'y makikiusap na lamang siya kung pwede sa Rose Harper niya na lamang mag-focus at kung hindi naman ay kukuha siya ng ibang magbabantay sa Rose Harper niya masigurado lang na maalagan ito kahit nasa malayo siya. Huwag na, apo, dagdag gastusin lamang iyan. Kaya ko pa ang sarili ko, tanggi pa nito. Pero hindi talaga panatag ang loob ni Hillary.
Sige po, Rose Harper. Iba rin talaga mag-alaga ang pamilya. Siguro kakausapin ko na lamang si Sophia Green mamaya pagdating nila. Medyo natagalan din sila bago natapos sa kanilang ginagawa dahil sa haba at sa dami ng pinag-uusapan nilang dalawa. Pagkatapos din nila doon ay nilinis nila ang buong bahay. Kahit naman medyo may kaya si Hillary ay marunong din naman ito sa mga gawaing bahay kaya't hindi na siya nahirapan na tulungan ang kanyang Rose Harper. Sumapit ang gabi at nakauwi na rin galing trabaho ang Sophia Green at Matthew Green niya. Kinausap niya na rin ang Sophia Green na kung maaari ay tutukan na lamang ang kanyang Rose Harper at pumayag naman ito. Sa mga araw na nagdaan na naroon siya at kasama ang kanyang Rose Harper, minsan niyang nakikita na iba ang kasiyahan ng kanyang Rose Harper kapag nakikita at nakakausap nito si Magnus. Hindi niya rin ito masisi dahil lahat ng apo ng Rose Harper niya ay mga babae kaya siguro ganoon na lamang ito matuwa kasama ng bodyguard niya. Kasalukuyan sila ang nagbabiyahe pauwi at katulad ng dati, hindi niya kinakausap si Magnus. Minsan niya nga lang itong kausapin noong naroon pa sila sa Rose Harper niya dahil baka magtaka ito kung hindi niya iyon gagawin, baka kulitin na naman siya. Thanks, aniya kay Magnus nang makababa siya. Kinuha na rin ito ang iba pa niyang mga gamit at sabay na pumasok sa loob ng bahay. Iniwan na kaagad ni Hillary si Magnus dahil nagtungo na siya sa kwarto niya para magpahinga. Sinabihan niya rin itong umuwi na sa kanila at doon na magpahinga. Mahimbing na natutulog si Hillary sa kwarto niya at walang kamalay-malay na hindi pala umuwi si Magnus. Matigas pa sa bato ang ulo nito. Nakaidlip ito saglit pero agad ding nagising sa pag-aalala sa dalaga. Hindi na ikinagulat ni Magnus na nakasalubong na naman ang kilay ni Hillary nang makita siya. Halatang galing pa ito sa tulog at kahit naman na hindi, ganito pa rin ang itsura ng dalaga kapag naiinis sa kanya kahit wala siyang ginagawang masama. Katulad ngayon na nasa department store sila at kanina pa siya sinasama ng tingin ni Hillary dahil sunod siya ng sunod dito kahit saan ito nagpunta. Naging literal na buntot siya ng dalaga. Sabi ko sa labas ka lang iritang saad ni Hillary sa kanya. Binaliwala niya lamang ito. Bahala na kung anong isipin ni Hillary sa kanya basta siya ay susunod lang dito. Alam ni Hillary na may dala-dalang pistol si Magnus pero hindi iyon rason para hindi niya tarayan ang binata. Malalim ang buntong hininga ni Hillary at kanina pa siya naiinis sa pagsunod ni Magnus sa kanya kahit hindi niya sabihing samahan siya sa pamimili at kahit hindi niya sabihin kung nasaan siya ay alam na alam ni Magnus kung saan siya hahanapin para sundan. Katulad ngayon na mabot siya ng mga damit para isukat tapos nasa likod niya si Magnus. Huwag mong sabihin na pati sa loob ay susundan ako nitong lalaking to. Talagang ipapatapon ko siya sa Mars, sabi pa ng utak niya. Dali-dali siyang pumasok sa room kung saan nagsusukat ng damit at laking gulat niya nang mapansing pumasok din doon si Magnus kaya hinarap niya ito at sinamahan ng tingin. Kung talagang nakamamatay ang tingin, matagal na pinaglamayan si Magnus sa bahay nila. Ano ba? Bakit hindi ka makaintindi na bawal ka rito? Hindi mo ba nakikita na magsusukat ako nitong mga to? Inis na tanong niya sabay taas ng mga damit na bitbit niya para magets ni Magnus. Gusto mo pang panoorin akong magsukat, ha? Nakakainis ka na talaga, sanggol niya. Pero nainis siya nang wala siyang nakuhang reaksyon kay Magnus. Binaliwala na naman nito ang galit niya at mang-iiwan niya na ito sa loob ng may kumatok at si Magnus talaga ang nagbukas dito. Sir, pasensya na po pero bawal po kayo rito. Mamaya nyo na lamang po gawin ang binabalak nyo sa bahay ninyo. Nahihiyang pahayag ng isang crew na lalaki din na ikinabigla ni Magnus sa sinabi nito. Palihim pa siyang namumula dahil hindi niya naman iyon naisip nang sundan niya si Hillary. Okay, malamig na tugon ni Magnus at sinundan ng crew palabas. Hanggang sa makauwi sila sa bahay ni Hillary ay hindi siya nito kinausap. Ano pa nga bang aasahan niya rito? Malamang dahil sa ginawa niya kanina ay mas magagalit ito. I told you to go back to your house and rest there, panimula pa nito at tuluyang naglakad papalapit sa kinaroroonan niya. Paimpol lang siyang umupo at umakto na parang hindi narinig ang sinabi ni Hillary. Sinabi ko rin naman na may trabaho pa ako, sagot niya rito kaya mas lalong masama ang tingin sa kanya ni Hillary. Hay, hindi pa talaga tayo tapos dito. Sige, ganito na lang. Hindi naman sa hindi ako thankful dahil nariyan ka at kahit papaano ay natutulungan mo ako pero hindi ako sanay na may ganito, may nagbabantay at ayaw ko rin kaya last na to. You're fired. Thank you, but you're fired now. Umalis ka na,
Please, sabi pa ni Hillary habang ang kanyang kaliwang hintuturo nakaturo sa pintuan. Kung nabigla si Hillary sa lumalabas na mga kataga sa bibig niya ay nabigla din si Magnus. Paano niya pa ito babantayan? Paano na ang mga plano niya kung nanggaling na mismo sa bibig ng dalaga na wala na siyang trabaho? Nakipagsayaw sa kanyang noo. What just happened? Hindi naman siguro ako sobrang bastos, right? Ayoko lang talaga ng ganito na may nakabuntot sa akin kahit saan, saad niya habang nakatingin sa kawalan. Hindi niya inakalang masasabi niya iyon kanina pero mabuti na rin iyon para lubayan na siya ni Magnus. Tinawagan niya rin ang mga magulang niya para ipaalam sa sinabi niya kay Magnus pero nakikipagtalo pa ang mga ito sa kanya pero sa huli wala rin silang nagawa. Madali lang na sumapit ang gabi kaya natulog si Hillary ng maaga dahil naisipan niyang gumala kinabukasan. Sa kabilang dako naman ay umalis lang saglit si Magnus para magpalamig pero hindi ibig sabihin nun na titigilan na niya ang pagbabantay sa dalaga. Yes po, tita, she told me earlier that I'm fired, sumbong niya sa ina ni Hillary. Tinawagan siya nito pagkatapos nitong makipag-usap sa anak na si Hillary. Ganoon talaga yun, sobrang hirap paamuhin lalo na kapag hindi niya kilala pero trust me mabait yang anak ko na yan. You just need more patience hindi siya ang nag-hire sa'yo that's why she cannot fire you that's easy I trusted you Magnus alam mo na ang gagawin mo ha, sabi nito sa kabilang linya. Sumandal muna si Magnus sa upuan ng sasakyan niya bago muling nagsalita. I know, tita unless kung sa inyo na talagang ang galing Eddie babalik na agad ako sa office ikaw lang din ang pinagkakatiwalaan namin ng daddy niya kaya hindi ka namin tatanggalin sa trabaho mo na yan pasensya ka na talaga sa anak ko Magnus ako na lang ang hihingi ng tawad para sa kanya. Dati pa lamang ay alam na ng ina ni Hillary na mahihirapan talaga si Magnus sa anak nila lalo pa sa ugali nito na hindi maintindihan pero naniniwala naman sila na magiging maayos din ang dalawa lalo pat mabait at masunurin itong si Magnus. Hindi sinakukuha ng kung sino-sino'n bodyguard dahil sa panahon ngayon sobrang hirap ng magtiwala sa kung sino-sino lang. Huwag niyo na po akong alalahanin tita ako na ang bahala kay Hillary, paninigurado niya. May kung ano rin sa kanya na hindi makaalis-alis sa dalaga kahit ilang beses na siya nitong pinagtabuyan. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagpaalam na siya dahil babalik na siya sa bahay nila Hillary. Sa katunayan minsan ay doon siya natutulog sa kabilang kwarto para bantayan si Hillary kahit gabi pero hindi ito alam ni Hillary. Napabuntong hininga siya nang mapagtantong naiwan niya sa kwarto ang duplicate key tapos sarado na ang main door wala na siyang ibang paraan para makapasok sa loob. I am destined to sleep here tonight, ang baklandang sabi niya. Umupo na siya sa gilid ng pintuan sana maisipan ng babaeng yun na mag-check dito sa labas pero malabo kasi hindi naman niya yun ginagawaan niya pa. Nagsimula na rin siyang lamigin na hindi naman niya naramdaman kanina inaantok na rin siya kaya ilang minuto lang siyang nakapikit ay nakatulog na siya kaagad. Hindi mapakali si Hillary sa kanyang higaan kanina pa siya pikit ng pikit pero hindi talaga siya makatulog kaya naman napagdesisyonan niya na bumangon at kumuha ng maiinom pero bago pa siya lumabas ng kwarto tiningnan niya muna ang kanyang cellphone para ma-check kung anong oras na midnight na pala tapos hindi man lang ako makatulog ano ba reklamo niya nang pababa na siya imbes na sa kusina siya magtungo di na siya ng mga paa niya sa main door at walang ano-anong binuksan niya ang main door at nabigla siya sa natagpuan gosh such a pain in my head reklamo niya bago ito nilapitan tinapak niya ang balikat nito hey wake up sabi niya pa sa bayogyog sa balikat ni Magnus pero hindi pa rin ito nagigising napagod na lang siya sa kakagising dito pero ayaw talaga naisipan niyang i-check na baka may sakit ito at hindi talaga siya nagkamali dahil sobrang init ng noon ito at bakit naman may sakit ka ha saan ka ba galing bakit ba kasi hindi ka na lang umuwi sa inyo inis na tanong niya hirap na hirap siyang anlalayan nito Hillary mahinang bulong nito shut up tulungan mo ako dahil ang bigat-bigat mo nagising naman si Magnus pero hinang-hina pa talaga ang katawan niya pinilit niya na lamang na maglakad dahil alam niyang nahihirapan na si Hillary sa pag-aalalay sa kanya kahit medyo malabo ang paningin ay nakikita niyang napangiwi ang dalaga at minsan pa talaga'y namumura siya hindi niya rin naman alam na magkakaroon pa na siya ng lagnat dahil maayos naman ang pakiramdam niya kanina bigla-bigla lang talaga siyang nagkaroon ng lagnat kaya medyo nain siya sa sarili lalo pat dito pa talaga siya nagkasakit na bigla nga rin si Magnus na tinulungan siya ni Hillary dahil ang akala niya ay hahayaan na lamang siya nito na magdusa sa labas dahil sa namig na wala na naman ng malay si Marcus nang makahiga siya sa sarili niyang kama doon siya dinala ni Hillary dahil wala namang bakanteng kwarto bukod doon hindi naman pwedeng sa kwarto ng daddy at mom niya dalhin si Magnus at mas lalong hindi
Pwede sa kwarto niya, just gonna remove your jacket, paanan pa ni Hilary kay Magnus na mahimbing nang natutulog. Pagkatapos niyang habarin ng jacket nito ay isinunod niya ang damit. Pagkatapos naman ay lumabas muna siya ng kwarto para ipagkamali. At Bimpo, bakit ko nga ba ginagawa? Tanong niya sa sarili habang pinupunasan si Magnus, at nang matapos siya itinabi niya ang pamunas at ang lagayan nito sa mesa bago umupo sa gilid ng binata. Sa hindi malamang kadahilanan ay napatitig siya sa mukha nito. Muntik na nga niyang kutusan ang sarili kung bakit tila ay hindi magawang ibaling sa ibang bagay ang tingin niya, at sa binata pa talaga. Alam naman niyang may itsura talaga ito at may magandang pangangatawan, pero iba pa rin talaga ang pakiramdam kapag nilapitan mo na yung tao. May napagtantotoy siya sa kanyang sarili habang hindi mawala-wala ang tingin kay Magnus. Bakit nga ba ayaw na ayaw ko sa'yo kahit alam ko namang ginagawa mo lang ang trabaho mo? Ang bait mo rin pala kapag natutulog ka, no, you look like an angel, pero kapag nagising ka na daig mo pa ang taong walang kemo emosyon sa buhay. Wika niya. Malakas ang loob ni Hyler ngayon dahil alam niyang tulog na tulog si Magnus at imposibleng marinig siya nito. Hindi nga ito makalakad ng maayos kanina at hanggang ngayon iniinda pa ni Hilary ang sakit sa balikat niya. Pumakat ng buntong hininga si Hilary. Hindi kaya, no, hindi pwede, mali lang ako nang iniisip. Tanggi niya. Nagmumukha na siyang baliw na kinakausap ang sarili. Naisip niya lang naman na baka may pagtingin na siya sa binata. Hindi naman imposible iyon. Paano naman nangyari? Ang alam ko lang ay ayaw ko ng bodyguard and the heaven knows about my reason. Pero bakit ganito na ako ngayon? I feel like I have chang, lalo na ngayon nakaharap ko siya, pero tulog nga lang. Bakit ganito? Anya pa na nakalaylay ang balikat. Masama din ang loob niya sa kanyang sarili. Kaya ba ayaw na ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo dahil nagsimula na akong magkagusto sa'yo without noticing it? Malungkot niyang sabi. Wala naman kasing rason para hindi niya ito magustuhan. Mabuting tao naman si Magnus. Minsan nga lang ay singaw ng yelo ang ugali nito, pero hindi masisisi ni Hilary ang binata kung yun ang pakikitungo sa kanya. Tsaka kahit nga ay pagtabuyan niya pa ito at pagsalitaan ng kung ano-ano, naran pa rin sunod ng sunod sa kanya, at sasabihin na naman ng binata ng paulit-ulit na ginagawa niya lamang ang trabaho niya. Ngayon ay malinaw na kay Hilary ang lahat. May gusto pala talaga siya sa binata, pero hindi niya alam kung hanggang saan ang lalim nito, at nahihiya rin siyang aminin ito mismo sa binata dahil sa mga nagawa niya. Sapat na sigurong sarilinin niya muna ito dahil baka may pamilya na si Magnus at magkasala pa siya. Mabuti nang itago niya na lamang muna ito sa sarili para sa ikabubuti ng puso niya. At kung wala mang pamilya si Magnus ay hindi rin siya sigurado kung magugustuhan din siya nito pabalik dahil iba yata ang tipo ni Magnus. Baka yung mga babaeng mahinhin at mabait ang tipo ng binata. At alam ni Hilary sa kanyang sarili na hindi siya kasing hinhin ni Maria Clara o maging kasing bait nito. Nakatulog si Hilary sa gilid ni Magnus, pero nagising naman siya ng maaga. Nang magising siya ay kaagad siyang bumaba para magpunta ng kusina at ipagluto si Magnus. Pagkatapos niyang magluto ay hinanda niya na ang mga iyon sa kainan. Saktong paglabas niya ng kusina ay ang siyang pagbaba ni Magnus mula sa itaas. Hindi na ba mabigat ang pakiramdam mo? Bakit ka bumaba agad? Tanong ni Hilary dito. Nagulat naman si Magnus at Nathan na nakatingin kay Hilary. Akala niya'y ibang Hilary ang kausap niya dahil ibang-iba ito sa Hilary na galit sa kanya kahapon, pero natauhan siya na iisa lang sila nang magsalita ito ulit at inirapan siya. Ako pa rin to, Magnus. May sakit ka lang kaya kailangan ko maging mabait sa'yo kahit ngayong araw lang, sabi pa ng dalaga. Napatitig muli si Magnus sa mukha ni Hilary para suriin kung hindi siya namamalikmata lamang, pero inirapan na naman siya ni Hilary. Ginawa lang din iyon ni Hilary para matigil na ang pagsusuri sa kanya ni Magnus. Hindi siya komportable rito eh. Ikaw ba ang naghubad ng jacket ko at ng damit ko kagabi? Walang alinlangan na tanong ni Magnus. Nakaramdam ng konting hiya si Magnus pero binaliwala na lang din niya ito dahil mukhang wala lang naman iyon kay Hilary. Ano naman ngayon kung si Hilary ang naghubad ng damit niya? Oo, kaya halika na at kailangan mo nang kumain ng agahan, pag-anyaya pa nito na may konting inis. Walang nagawa si Magnus kung hindi ang sumunod kay Hilary papasok ng kusina. Tahimik lang sila na kumakain hanggang sa binasag na ni Magnus ang katahimikan na namamagitan sa kanilang dalawa. Thank you for taking care of me last night, tipid nitong pasalamat habang inuubos ang pagkaing natitira pa sa kanyang plato. Pagkatapos nilang kumain ay binigyan ni Hilary si Magnus ng gamot at ininom naman ito ni Magnus. Pagkatapos din ay agad siyang nagpaalam kay Hilary na sa bahay muna nila siya magpapahinga. Muli rin siyang nagpasalamat kay Hilary. Dumaan ng 3 araw na halos hindi mahagilap ni Hilary si Magnus. Hinayaan niya na lamang ito dahil baka hindi pa ito gumagaling.
Nakakalungkot din pala kapag nakasanayan mo ng may nakabuntot, ani niya habang inililibot ang tingin sa buong salas. Kung minsan ay napapatingin pa siya sa parte kung saan minsan nakaupo o di kaya'y nakasandal si Magnus. Nakabihis siya ngayon dahil sawa na siya sa loob ng bahay at gusto muna niyang lumabas kahit walang kasama bago magpabok ng flight dahil balak niyang umuwi na. Tutal na bisita na niya ang Rose Harper niya. Kasalukuyan siyang naglalakad papunta sa isang coffee shop nang may naramdaman siyang sumusunod sa kanya kaya agad siyang napalingon para tignan kung tama ang sinasabi ng utak niya, pero nagulat siya nang makita kung sino na naman ito. Akala niya'y tuluyan na itong titigil sa kakasunod sa kanya. Magnus, casual na banggit niya sa pangalan nito. Katulad ng dati ay tinignan lang siya ni Magnus at nag-iisip pa kung magsasalita ba o hindi. Napakamahal naman yatang pagsalitain ng binata. Medyo malungkot pa si Hillary dahil parang nagbago na si Magnus. Kahit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay sobrang lamig na. Don't worry, starting on this day, I won't bother you anymore pero I'm gonna watch you from afar to ensure your safety, sabi pa nito. Parang may tinik sa lalamunan ni Hillary nang marinig iyon sa binata kasi para na itong nandidiri sa kanya, pero siguro'y mabuti na rin ang ganun kasi baka pwede niya pang pigilan ang sarili na tuluyang mahulog dito. Hindi siya nagsalita, tumango lang siya at kaagad na tumalikod dito. Ayaw niyang magsalita kasi baka kung ano pa ang lumabas sa bibig niya. Halos hindi niya maubos ang kape na inorder niya sa cafe. Umuwi siya pero wala siyang gana kahit ilang beses niyang kinumbinsi ang sarili na dapat ay hindi malungkot dahil mataray siya at siya si Hillary, pero hindi ganoon kadali iyon. Pagka-uwi niya sa bahay ay imbes na sa kwarto siya pumunta, sa kusina siya dinala ng kanyang mga paa. Iinom ko na lang siguro to, maybe I'll be fine tomorrow, ani niya pat kinuha ang bote ng alak. Dinala niya ito sa kitchen counter at doon uminom. Hindi niya na rin namalaya na muntikan niya na itong maubos dahil sa pag-iisip ng kung ano-ano. Habang umiinom si Hillary ay napakamot ng ulo si Magnus sa labas. Kitang-kita nito kung paano ginawang tubig ng dalaga ang alak at hindi na niya kayang panoorin ito at may naisip siyang dahilan para makapasok at may sagot kung sakaling tanungin siya ni Hillary na paniguradong magtatanong ito. Nasa kanya pa rin yung susi kaya makakapasok siya kahit hindi siya pagbuksan ng dalaga. Ah, anong ginagawa mo dito? Lasing na, tanong ni Hillary na namukan siya. Napailing na lamang si Magnus at kinuha ang baso na hawak-hawak ni Hillary. May laman pa ito kaya ininom niya na rin dahil sa inis. Binabantayan ka. You told me babantayan mo lang ako from afar. Why come near me? Wait, are you stalking me? Natatawa niyang saad. Napangiwi na lamang si Magnus dahil mukhang lasing na talaga ito. Hinawak ka ni Magnus ang magkabila nitong kamay kaya pilit binabawi ito ni Hillary. Huwag mo akong hawakan. Aakyat na ako sa room ko and sleep there, and you, ngumuso si Hillary kay Magnus. Umuwi ka na, ani at pumikit-pikit. Bakit ka ba naglasing? Tak ang tanong ni Magnus. Wala naman siyang nakikitang dahilan para maglasing ito. Ang random naman yata, pero naalala din niyang hindi niya lubusang kilala si Hillary kaya baka dahil ang sa gusto niya talagang uminom kaya uminom siya mag-isa. Nang marinig ni Hillary ang tanong ni Magnus ay inirapan niya ito kahit lasing na siya at hilong-hilo dahil sa lakas ng tama ng alak. Naririnig niya pa rin ng sakto ang boses nito na mas ikinairita niya. Tandang-tanda niya pa na ito ang dahilan kung bakit siya napainom kaya wala itong karapatan na magtanong kung bakit. Bakit ka ba nagtatanong? Bato niya pabalik. Nagpakawala ng buntong hininga si Magnus. Ang tigas talaga ng ulo mo kahit kailan. At kailan pa naging malambot ang ulo ng tao? Can you just tell me the reason why you get drunk? Bakit ko nga ba kinakausap tong lasing? Ani ni Magnus. Napagtanto ni Magnus na dapat ay hindi na lamang niya diniin si Hillary at inalala niyang lasing ito kaya malamang ay wala siyang makukuhang matinong sagot, lalo pa at siya si Hillary. Pero sabi nga nila na kapag lasing ang isang tao ay hindi nito magagawang magsinungaling, pero ayaw niya namang pilitin ang dalaga na sumagot ng matino kung wala talaga ito sa sarili. Ay nalalaya ni Magnus si Hillary pero pilit ang dalaga na lumayo sa kanya. Huwag mo akong hawakan, sabi asak pa nito kahit halata naman na kailangan niya ng tulong ay nagmamoldita pa rin kahit kailan talaga ano. Napailing-iling na lang si Magnus. Let me, ihahatid lang kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. You're so drunk, Hillary, kailangan mo ngang matulog, ani niya pa. Nag-angat ng tingin si Hillary at sinaman siya nito.
Kaya ko ang sarili ko kaya iwan mo na ako. Alis na, sabi pagmamaktol niya. Namumula ang mukha ni Hillary dahil sa kalasingan pero sobrang ganda pa rin kahit medyo gusot ang buhok ay maganda pa rin. Hindi ka nga makalakad ng maayos. Paano ka aabot sa kwarto mo niyan sa taas ha? Hamon pa ni Magnus. Wala kang paki, asak ni Hillary sabay tulak sa binata. Parang kailangan ni Magnus ng ilang milya na pasensya para sa masungit na dalaga, gusto lang naman niya itong ihatid para makapagpahinga ito. I just want to help you, Hillary. Ako na nga itong nagmagandang loob sa iyo I don't need it so please leave me. Why are you so stubborn? Can you just behave just this time? No, ayoko, giit pa ni Hillary. Why? Kunot noong tanong ng binata. Because, tumaas ng bahagya ang kabilang sunok ng kilay ni Magnus. Because what? Pisa niya pa. Tiningnan siya ni Hillary sa kanyang mga mata. Because I like you, stupid. Hindi na natapos ang sasabihin ni Hillary nang bigla itong nawalan ng malay. Buti na lang at alerto si Magnus kaya agad niya itong nasalo. You're kidding me, right? Naguguluhang tanong ni Magnus sa walang malay na dalaga. Paano naman ito magkakagusto sa kanya? Kahit anino niya ay halos ipagtabuyan, hindi siya lubos na makapaniwala. Kinarga niya na lamang si Hillary na parang bride niya papasok sa kwarto nito. Siya naman ngayon ang nagbantay sa dalaga. Kinabukasan ay nagising si Hillary na may kumikirot sa kanyang ulo. Minulat niya ang mga mata niya at gulat nang makitang nasa loob na siya ng kwarto. Ang tanging natatandaan niya lamang ay nasa kitchen counter pa siya, pero papaanong umabot siya sa sariling kwarto? Sobrang lasing ko ba? Tanong niya sa sarili. Hindi niya na talaga matandaan. Nagpalit muna siya ng damit bago bumaba at nagtungo sa kusina. Pero papasok pa lamang siya ng kusina nang makita ang pamilyar na balto ng katawan na nakatalikod at mukhang may niluluto. Hoy, what are you doing here in my house? Ani niya Peto. Kaagad namang napalingon si Magnus nang marinig ang kanyang boses. Binigyan siya nito ng tipid ng ngiti bago ibalik ang tuon sa kanyang niluluto. Dali-dali niyang pinatay ang stove at nilapitan si Hillary. Cooking. May bahay ka naman. Bakit hindi ka doon magluto? I know, but I feel like I need to cook something for you. Hindi mo ata natandaan na sobrang lasing mo kagabi kung ano-ano pang pinagsasabi mo. Biglang tumayo si Hillary sa kinauupuan niya. Anong sinabi ko? Tsaka bakit ka nandito kagabi ha? Bakit ka nangingialam? Napangisi si Magnus. You really want to know? Ha? Ano ba ang niluto mo? I'm so hungry na. Reklamo ni Hillary sabay silip doon sa niluluto ng binata. Napasilip din doon si Magnus bago sumagot sa dalaga. Secret, upo ka na lang muna ulit and let me serve you. Mamaya na natin pag-usapan nung tungkol sa kalasingan mo kagabi, sabi pa nito at tuluyan siyang tumalikod para maghanda ng pagkain. As if kakausapin pa kita mamaya Ayaw mong malaman kung anong sinabi mo sa akin kagabi. Sige. After nating kumain ay aalis na ako, pananakot pa nito. Umagang-umaga pa lang ay nagsalubong na ang noo ni Hillary at Katie na siyang malaman kung ano pinagsasabi niya habang lasing siya. Maling desisyon talaga na buksan niya yung anak, namuntikan niya na palang maubos. Akala niya ilang shot lang ayaw niya na ring magreklamo sa ginagawa ni Marcus dahil mas inaalala niya pa ang tiyan niya na nagrereklamo na rin. Mas nagutom din siya dahil sa mabangong amoy galing sa luto ni Mamag marunong pa ang magluto ang loko na taanin ng utak niya na iilang si Hillary habang kumakain sila kaya hindi siya nagsalita. Minsan niya lamang nahuhuli si Magnus na nakatingin sa kanya pero ayaw niya iyong bigyan ng mali siya kahit iba ang dating ng mga tingin na iyon sa kanya dahil nga sa may gusto siya kay Magnus. Pagkatapos ng kumain, nagpresente siya na ang maghuhugas ng pinagkainan dahil nakakahiya naman kung si Magnus pa ang gagawa noon siya na nga ang naghahanda ng pagkain, siya pa ang maghuhugas. Pero pinalabas siya ni Magnus sa kusina dahil ito na raw ang gagawa kaya napilitan siyang magpunta sa salas at doon magpahinga saglit. Kinakabahan na rin siya baka mamaya ay pagkatapos ni Magnus sabihin nito sa kanya ang mga sinabi niya sa binata kagabi. Imbes na mag-isip ng kung ano-ano, kinuha niya ang kanyang cellphone at nireplyan ng mga mensahe galing sa kanyang mga magulang, may iba rin na galing sa iba niyang pinsan. At dahil medyo natagalan si Magnus sa kusina, nag-selfie na muna siya at in-upload iyon sa story niya. Agad niyang ibinaba ang cellphone niya nang marinig niya ang yapak ni Magnus na papalabas na ng kusina at ilang saglit pa ay nasa harapan na niya agad ito.
Naaalala mo pa ba ang mga sinabi mo kagabi? Tanong na naman ni Magnus. Hindi na nga, hindi ba kanina ko pa yan sinasabi sa'yo na hindi ko naaalala? Gets, sinulyapan muna ni Magnus ang nakangusong si Hillary bago nagsalita. Ah, you told me last night that you like me. Nanlaki agad ang mga mata ni Hillary sa narinig. Bakit sa lahat ng pwede niyang sabihin iyon pa talaga? Nakakahiya. And wala na yun lang, usisa pa ni Hillary. Umakto siyang parang wala lang. Umiling si Magnus. The rest ay nakipagtalo ka sa akin dahil tinanong kita kung bakit ka uminom at bakit ayaw mong magpatulong papunta sa kwarto mo halata namang hindi mo kaya kagabi dahil sa kalasinggan mo kahit talaga lasing ka moldita ka pa rin, sabi pa nito. Sorry pero wala akong maalala, tanggi pa ni Hillary. Naisip na lang niya na kung ano man ang nasabi niya kagabi, wala namang mangyayari at saka it's normal and uuwi na rin siya kaya dapat ay wala na siyang pakialam it doesn't matter. Ha, wala akong paki kung hindi mo na yun maalala dahil mas mahalaga pa ang sasabihin ko ngayon sa'yo, mariing sabi ni Magnus. Tinulak ni Hillary si Magnus dahil sobrang lapit na nito sa kanya at hindi niya alam kung anong nakain nung binatang ito dahil nag-iba ng ugali parang agaya-gaya lang siya kahapon ay halos ayaw siyang tignan tapos heto ngayon nilalapitan siya. Don't come near me, banta niya na kinangisi ni Magnus. Kita iyon ni Hillary kaya kinakabahan siya at hindi niya na talaga nagustuhan imbes na lumayo ay mas lumapit pa si Magnus na para bang nanlalandi. Kinabahan tuloy si Hillary, gusto niya si Magnus pero hindi naman siguro kailangan na umabot sa ganun. Okay, dito lang ako. Just gonna stand here, sagot ni Magnus at kaagad na nilubayan si Hillary. Gusto lang naman niyang paglaruan ng dalaga pero mukhang takot na takot ito na lapitan. Paimpol siyang napangisi. No, thank you sa pag-alaga sa akin kagabi pero pwede ka nang umalis at huwag ka nang bumalik. Tiningnan ni Magnus si Hillary sa mga mata na babasa niya ang totoong sinasabi ng mga mata ng dalaga at kabaliktaran ng sinasabi nito sa lumanbas sa kanyang bibig. I don't want a thank you in return, Hillary, seryoso and sad ni Magnus na nagpaisip kay Hillary. Anong gusto mo pera? Hindi ka ba binibigyan ng parents ko nun? Tanong niya pa. Hindi na siya nahiyang itanong ang tungkol sa bagay na yan dahil totoo naman kaya bakit pa kailangan na magpaligoy-ligoy. Napakunot ang noo ni Magnus at dinilan ng ibabang parte ng labi niya. Pera. You think kailangan ko pa ng maraming pera when I can earn it even if I'm just sleeping? I don't need any single penny from your family. Hillary, I am working here for free and maybe it's the right time to claim the debt, anya tinitigan si Hillary na naguguluhang nakatingin din sa kanya. Wala akong matandaan na pagkakautang sa'yo ngayon nga lang kita nakilala dahil nagpakilala ka ang bodyguard ko, ano bang pinagsasabi mo moha? Naguguluhang tanong ni Hillary. Hindi rin siya makabitaw-bitaw ng tingin kay Magnus dahil parang may mahika ang mga mata nito na minamanipula ang atensyon niya. Nagpakawala ng buntong hininga si Magnus. Baka dapat ay ipaliwanag niya iyon ng maayos sa dalaga para hindi ito maguluhan. I know what I'm saying is dapat matagal ko nang ginawa ang mga bagay na dapat kong gawin can you just listen to me? Pakinggan mo ako kahit ngayon lang okay. Pakiusap niya hindi niya kasi alam paano pa ito susuyuin o kaya kakausapin ng matino. Tumahimik na lamang si Hillary tila ba napapasunod na siya ni Magnus sa kung ano ang sasabihin nito sa kanya. Siguro hindi mo ako kilala pero ako kilalang kilala nakita high school pa lamang tayo we're schoolmates back then and binabantayan nakita kay noon pa hindi ka ba nagtataka bakit yung mga nanliligaw sa'yo noon umaalis at iniiwan ka kagad it's all because of me tinakot ko sila at alam kong maling iyon dati kasi wala akong lakas ng loob at ang tanging nagawa ko lang ay paalisin lahat ng mga lalaki na gusto kang paibigin binabantayan pa kita kahit nasa malayo lamang ako para masigurong ligtas ka at first hindi yan alam ng parents mo but when they call me doon na ako umamin pero hindi sila nagalit sa akin siguro hindi lang nila inakala na magagawa ko yun kasi tahimik nga lang ako sa mga gatherings natin yes minsan ay nagkakasama tayo sa mga gatherings pero hindi mo ako napapansin you were busy with something while I was busy watching you and so just magkumari ang parents natin. Mahabang sanaysay niya halos hindi maproseso sa utak ni Hillary ang lahat ng mga narinig niya may parte sa utak niya na nagsasabi na baka nagsisinungaling lang si Magnus pero malaki pa rin ang parte na nagsasabing totoo ito at ang dapat niyang pakinggan ay ang sinasabi ng kanyang puso. And what are you trying to point out here?
Gusto kita matagal na no, I have loved you since then. The reason why when your parents talked to me about that bodyguard thingy I didn't decline kasi inisip ko na baka yun na ang magiging dahilan para makasama kita. Punong-puno ng sinseridad ang boses ni Magnus nang ipagtapat ng iyon kay Hillary. Sa wakas sa tagal ng panahon nagkaroon na rin siya ng sapat na lakas ng loob, nilapitan niya kaagad si Hillary dahil naiyak ito. Hey, are you good? Sorry, anya, pasinaman lamang siya ng tingin ni Hillary tapos tumingin sa ibang direksyon. Bakit ka kasi ganyan? Bakit ngayon mo lang sinabi ngayon kung ano-ano na ang nasabi ko sa iyo? I feel so guilty kaya I didn't know kasi hindi mo sinabi, sana sinabi mo nang mas maaga, kupal ka lang eh. Paninisi pa ni Hillary. Pinipigilan lang ni Magnus na hindi matawa sa naging reaksyon ng dalaga, nakakatuwa kasi ito sa paningin niya. Kung sinabi ko ba may mangyayari? Kung sinabi ko ng maaga may magbabago kaya? Would you love me back? I don't know, pero mas mabuti siguro na ganun na maaga mong sinabi para hindi ako naging masama sa'yo. Ayoko na, giit pa ni Hillary. Sana naman kasi ay matagal niya nang alam para hindi na umabot pa sa sakitan at alitan. Napangiti naman si Magnus sa narinig, isa lang ang ibig sabihin noon at yun ay may kaunti siyang pag-asa sa dalaga. Hey, it doesn't matter, hindi pa naman huli ang lahat. And why are you crying? Kasi ganun ang treatment mo sa akin, Hillary. I'm used to it, kaya nga ba dead man lang ako kasi noon pa ay iniinda ko na iyon. You didn't even know that someone like me who really admires you a lot insisted. O kaya nga sobrang nakakainis, ani pa ni Hinay at hirapan si Magnus. Ewan niya rin sa sarili niya, basta naiinis talaga siya sa narinig. Stop crying. I am fine as long as you're fine, then I will be fine to fine mo. Mukha mo uuwi na ako sa amin. Natigilan si Marcos pero kaagad ding nakabawi ng may naisip. You're not gonna do that ngayon pa na nag-confess na ako sa'yo. Mamaya kakausapin ko sila tita, hihiramin kita ng ilang weeks at sa tingin mo ay papayagan ka. Of course they will. Siguradong sagot ni Marcos. Alam naman niyang kapag siya ang kumausap sa mga magulang ni Hin ay paniguradong papayag ang mga iyon. Malaki ang tiwala ng mga ito sa kanya at masaya siya dahil doon, kaya gagawin niya ang lahat para hindi ito masira. Hambog naman ngayon ang naalam kong pareho tayo ng nararamdaman, sabay ngisi. Napaismed si Hillary. And who told you that? Gawa-gawa ka ng kwento. You didn't admit it yet but I can feel it. How can you hug me now? You should hug me kasi ikaw ang may kasanaan kung bakit ako umiyak. Pagmamaktol ni Hina na parang bata. Natawa na lamang si Magnus at kaagad na nilapitan ng dalaga at niyakap ito. Simula sa araw na iyon ay opisyal na niligawan ni Magno si Hillary, maging sa mga magulang nila ay nagpaalam ang dalawa at sobrang saya ng mga ito na ibinalita nila ni Magnus ang relasyon nilang dalawa. Bumalik din ng dalawa sa probinsya para aitar rin ang sinabi ni Hillary na kapag nagkaroon siya ng kasintahan ay ipapakilala niya sa Rose Harper niya. Laking tuwa naman ito nang ipinakilala ni Hillary si Magno sa Rose Harper niya. Sabi pa ng Rose Harper niya na noon pa man ay alam na nitong may gusto ito ang dalawa sa isa't isa pero hindi lang maamin ang mga ito. Kasalukuyang nasa teres si Hillary ng bahay ni Magnus at si Magnus ay kumuha lang ng tubig sa ibabaen. Makabalik si Magnus sa teres ay napansin niya na parabang malungkot ang kanyang kasintahan kaya agad niya itong niyakap mula sa likuran sabay abot ng tubig. May problema ba? You look bothered, manambot na tanong nito. Nanatiling napatanjin si Hillary sa ibang bahay sa harapan niya. Natagalan bago siya nakasagot. You know, masaya naman sila mama at papa sa atin, but the case is, they want me to go back there tomorrow. Nakapag-book na rin sila ng flight ko at kanina ko lang din nalaman, panimula niya pa. Pilit niyang tinatago ang lungkot sa kanyang boses pero kahit gaano pa siya kagaling magkunwari ay may bakas na lungkot pa rin dito at naramdaman din ni Magnus na malungkot si Hillary dahil doon. Hindi niya rin naman pwedeng pigilan ang mga magulang ni Hillary dahil mas kailangan ng dalaga ng mga magulang niya doon dahil may trabaho si Hillary sa labas ng bansa. Mas maganda nga iyon kasi alam kong nami-miss ka na rin nila as much as I wanted you here with me. Hindi naman pwede na salungatin ko ang mga magulang mo. Besides, pwede naman akong dumalaw doon kaya huwag kang mag-alala sa akin. I was tamed by a dragon so I will behave here, paninigurado ni Magnus. Kung pwede nga lang na araw-araw niyang makasama si Hillary ay gagawin niya. Kaso nga may mga kailangan itong gawin doon at alam niya ang dahilan kung bakit ito malungkot ay yun ay dahil nag-an na ang kanyang kasintahan sa kanya pero wala naman itong dapat na ipag-alala dahil kahit na nasanay na siya na nariyan parati si Hillary kaya naman niyang mamuhay ng gaya ng dati tsaka kapag nami-miss niya ito ay dadalawin niya si Hillary. Okay, bisitahin mo talaga ako doon kung ayaw mong ipadala kita sa ibang planeta.
Kunwari ay pananakot ni Hillary na ikinatawa ni Magnus. As if kaya mong gawin yun. Anong akala mo sa akin? Weak kaya ko yun lalo na kapag nagloko ka. I won't, ma'am, promise you that. Pagkatapos ng mag-usap ay tinulungan na ni Magnus si Hillary na mag-impake ng mga gamit niya. Pero nasa kalagitnaan pa lamang sila ng pag-iimpake ay may tumawag sa telepono ni Hillary kaagad niya itong sinagot. Ma, aniya pa, nakapag-impake ka na agad, tanong nito. Opo, it's just a prank baby, sorry, ang dad mong nakaisip na sorry na. Ang successful ng prank ninyong dalawa, muntik na akong maiyak dito, nakangusong reklamo niya. Sino pa niya si Magnus na may nagtatanong ng mga mata? Si Mom, she pranked me. Huwag mo na ituloy iyan, aniya pa rito. Sinunod naman ni Magnus ang sinabi ni Hillary. Binitawan niya yung mga damit na ipapasok niya sana sa malita at kaagad itong umupo sa tabi ng dalaga. Kausapin niyo po muna itong noo, ibabalik ko lang ang mga gamit ko sa cabinet, sabi niya sa mama niya bago inabot ang telepono niya kay Magnus. Masayang-masaya ang puso ni Hillary nang sabihin ng mama niya nag-stand ang bakasyon niya, ibig sabihin noon na makakasama niya pa ng mas matagal si Magnus, at ang unang pumasok agad sa utak niya ay ang bumalik sa probinsya kung saan naroon ang Rose Harper niya. Sigurado ding matutuwa na naman iyon kapag nalaman na makakasama nito maging si Magnus na napamahal na rin sa Rose Harper niya. Wakas.